Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po. Siyempre, kumusta po kayo? Hindi po mawawala ang pagbati ko po sa inyo at pangungumusta. Kumusta po kayo? Ngayon guys, wait lang. Umulan na po, di po ba? Dito sa atin sa Pilipinas. Napakasaya po at hindi na mainit, sobrang init. Pero ang mainit po is itong mga issue about sa isang alkalde, sa isang mayor ng Banban na si Mayor Alice Guo. Napakainit, di po ba? Dahil eto nga, lagi pong nililitis sa Senado. At napakasarap pong panoorin dahil napakatagal po ng kaso matapos. Sa palagay niyo po guys, mga kababayan, talaga pong napatunayan naman po na may pagsisinungaling po si Mayor Alice Guo. Una pong napansin ko kasi sabi niya, pinapalabas niya na mag-isa lang siyang anak. Nag-iisa lang siyang anak ng kasambahay ng kanyang tatay na Chinese. Pero nung katagalan na po, nang nanonood po ako sa Senado, meron pa po pala siyang kapatid. At nag-ano pa po sila. At nang tanungin po siya, kung nakita na ba o na-meet na niya yung mga kapatid niya, pinasinungalingan po niya na never pa daw po, hindi pa. Pero napatunayan po na nag-travel pa nga po sila 2 times nung kapatid niyang si, Sheila. At saka basta, 2 times po nag-travel. Di po ba huling-huli na ang pagsisinungaling ni Mayor Alice Guo? At ganito po, may nagsasabi, may nagtatanggol po na mga kababayan na taga Banban na bakit daw hindi hayaan na mamuno ang mayor dahil maganda daw naman po ang nakakatulong. Yun. Syempre, maraming pera. Pwede mo bigyan yung mga taong yan, yung mga sakop mo ng pera para maging mabango ka sa kanila. Pero ang hindi po nila alam, may sangkot po ang pangalan ni Mayor Alice Guo sa mga gawaing katulad po ng pogo, mga sugal na illegal, mga nang i-scam. Yun po ang hindi alam ng mga kababayan natin sa Banban. Di po ba? Dito sa ating bansa, halos parang pagtingin ko dyan, makikita ko, dyan na lang sa, i-mention ko pa po yung lugar. Basta pag nakita ko, puro Chinese po, business ng Chinese. Halos, yung pong mga Pilipino, parang palagay ko mawawala na tayong mga Pilipino, mga Chinese na lang po ang nagpapayaman dito sa ating bansa. Tama po ba? Yun po ang palagay ko kasi sila, yung mga Chinese, may negosyo dito sa Pilipinas. Sino po ang kinukuha nilang trabahador? Di po ba kapwa din nila Chinese? Paano na tayong mga Pilipino? Tayong mga Pilipino, wala, nag-a-abroad, nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Tapos pagdating naman po sa ibang bansa, alipin. Swerte na po, nauuwi tayo ng buhay, di po ba? Wow, naiiyak ang lola. Yan po ang napakasakit na pangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. At maraming salamat po sa panonood sa aking channel. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong mga Pilipino.